Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon! May buntag, may Pasko. Kini Super Edgar Gutierrez niya mga palita karon ni orasa. Usa ka commercial building na maligyag butane canister na sunog sa diyang dunay ni buto sud sa tindahan sa sitio Mulave, Barangay Lagtang, Siyudad sa Talisay. Daling mi respondi ang kabumiruhan sa dakbayan sa Talisay, dinadawat ang alarma alas 5:36 karong buntag. Wa na makakatap ang sunog, human kini mapaubos sa kabumiruhan sa first alarm ug dali usab nga napaong ang kayo. Sigon sa kabumbiruhan, gibadabana moabot og 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Una nang nadawat ang report nga dunay nanigarilyo duol sa tindahan, din dunay baligyang LPG o mga butane canisters. Subay sa maong balita, nakaangkon og second degree burns ang trabahante sa usa ka tindahan og LPG o butane canisters atol sa sunog karong buntag sa maong lugar. Kini ang gikumpirmar ni Iñaki Giordano, tag-iyas tindahan nga nasunog. Ila ang biktima, usa ka Julius de los Santos na landing sa ospital, gumikan sa grabing paso siyang uog sa ubang parte siyang lawas. Samtang doon na pailaing usab nga 23 anyos nga trabahante na ang ulsab sa maong hitabo. Ituan ni Iñaki nga nigarilyo ang iyang trabahante, bisan pas kanon niyang pahimangno nga di kini manigarilyo sud sa tindahan. Inunandam si Iñaki nga mutabang sa galastuhan sa iyang trabahante nga nakaroon sa Talisay District Hospital. Formal na sab nga gilusad sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Sugbo kung dugang mga balita karong taon-taon kalabot ni tawag o Bike Patrol Unit. Oras alas 10:31. Formal na gilusad sa lokal nga kagamhanan sa dakbay sa Sugbo ang Bike Patrol o Bike Patrol Unit. Sukad pa yato Nobyembre 24, 2025, personal nga gisusin ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang hingpit nga implementasyon niini sa kadalanan sa syudad. Si Police Major Markdon Alyansa, hepe sa Tourist Police Unit sa Cebu City Police Office mo nangu sa implementasyon sa Bike Patrol Unit. Gimugna kining Bike Patrol at mapalambo pa ang police visibility ug dinalian nga pagresponde sa mga dapit nga daghan ug mga tourist activities. Alang kang Mayor Archival, bililhon kaayo ang police heightened alert aron padayon ang kahapsay ug kalinaw dinhi sa dakbayan. Samtang moabot og 6 ka tawo na dakpan sa kapulisan sa gihimong drug operation sa iniusa nga puwersa sa kapulisan sa Opao Police Station o sa Kasuntingan Police Station kagabi. Ang mga dinakpan, pulos nakuha ang mga ebidensya sa ilang posisyon na tol sa drug operation. Mga gagmayng pakete nga gituang shabu nakuha sa kapulisan gikan sa mga tigamitan sa illegal nga drugas. Kasabtangang gibalhog sa prisuhan ang mga dinakpan samtang giandam na ang kaso nga kalapasan sa Akta Republika 9165. Ipasaka karong adlaw batok sa mga dinakpan. Samtang lain usab nga 19 anyos nga lalaki na atlan sa usa ka off-duty nga pulis. Nagupot og usa ka pakete nga gisudlan og illegal nga drugas sa Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo. Padung naon tamo uli ang pulis samtang iya nasugatan ang iyang dinakpan nga usa ka alias Dan. Wa na makalikay ang batanong lalaki nga nakuha og ebidensya diha sa iyang posisyon. Bilahos sa Prisuhas Mabolo Police Station ang dinakpan, wala ka ulis ila samtang gipaabot sa kasong pasakaw sa batok kaniya. Balita karon! Super Dismay Padilla sa Dulas! Ang anti-corruption rally ni Central Visayas, hapsay, alinaon, matod sa PRO7. Yung report, Super Dismay, Padilla Dismay, we go! Super Radio! Malampuson nga napatuman sa Police Regional Office 7 ang ilang security measures aron hapsay o malinaw ng papagayon sa anti-corruption rally dinhi sa Central Visayas kagahapon Domingo, Nobyembre 30, 2022 diin wala sila natala ng mga untoward incidents nga may kalabutan sa maong kalihukan. Si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Enrico Maranan midayeg sa iyahang mga tao tungod usab sa ilahang kadasig sa pagbantay sa maong kalihukan kay arman siguro nga malikayan
ang mga kagubot ug uban pa na sayran nga daghang mga pulis diindulan sa 4,000 ka mga pulis ang gipakatap sa nagkadaiyang dapit dinhi sa Central Visayas aron nga magbantay sa maong aktibidad nga korupsyon nga rally batok sa korupsyon. Matud pa ni PRO7 Regional Director Rodrigo Maranan nga ang kaning professionalism o ang kaning dedikasyon sa mga tao dako og natampo aron nga mahimo nila ang ilahang trabaho gipasalig sa PRO7 ngadto sa publiko nga magpabili nilang commitment aron pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw dinhi sa Rehiyon 7. Kinis Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS dapat Ang Super Radio Gabriel Bunhok sa Dubles! Sa ka e-bike driver ginakop pamibiyahe kini sa South Coastal Road. Ang report Super Gabriel Bunhok Super Gab pasok. Gidakop ang driver sa usa ka e-bike human kini mibiyahe sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay. Ang driver mao si alias James nga taga barangay Inewan, Sudad sa Sugbo. Nahibawan nga gikan sa barangay poblasyon ang e-bike driver ug mupauli na onda kini sa ilaha sa barangay Inewan apan siya nakasakpan sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kun City Tuda nga nagsubay sa highway nga uban sa kusog nga mga nanagan nga mga sakyanan. Gisita kini o gidala o sa buhatan sa City Tuda ang iyang e-bike base sa ordinansa sa syudad nga naaprubahan nitong tuig 2021 nga ang mga slow moving vehicles nga naglakip sa e-bike ang gidid-an sa pag-agi sa National Highway sa Talisay. Mahimo lang sila nga mosubay sa mga dalan nga mga sudlunon. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Balita karon! Ang Super Juan Logronio sa Super Radio. Sa ka barangay Tanod na sikop sa bypass operation yung report Super Guam Logronio. Super Guam pasok. Super Radio. Supergar, no? Kiniga maog barangay Tanod, gawa siya nga pag-duty diya, nga manakop na itong mga nalambigit sa illegal nga kalihukan, siya mismo diya, ang nalambigit sa diya sa illegal nga kalihukan. O niya nadakpan sa ato ang kapulisan sa bypass operation. Ang magasakop sa Dalagit Police Station. Pinagaluan silang ipig si Police Major Vincent Alvin Susubrado. May pahigayon ni og bypass operation mga alas 2:20 kaganihag kadlawon dito ni sa may barangay Kawayan, lungsod sa Dalagit. Nadakpa nila kinig barangay Tanod kasi 58 anyos nga nagpuyo usab sa may barangay Kawayan. Lakip na ang iyang kauban sa kakonsabo sa illegal ka drugas kinig 24 anyos gaya usab nga silingan. Ato na sa maog bypass operation gipalitan siya sa ka pakitig Cebu diyang napusasan silang duha kinig Tanod. Nakuha pa sila og laing 19 ka mga putos sa Cebu, laing sudlanan sa Cebu o 500 pesos nga bypass money. Kining maog drugas nga na-recover rin nga Tanod o kiyang kakonsabo mo timbang siya og 0.8 grams o mo balor ngadto na sa 5,400 ka pesos. Sumapa ni Police Major Vincent Susubrado na tataog yun nila monitor kini ka maong barangay Tanod. Diyan lang na-confirmar, dali nilang ipaygayon usab aga bypass operation. Kini ka maong Tanod ang miangkon sad suma ni Police Major Susubrado lagi pangutana sa ni silang medyo kapitan sa barangay o ngano naunsa ni pagkahitabua ni angkon siya nga nalambigit jud siya pagpamaligag illegal ga drugas. Kasong pagpamaligag illegal ga drugas, paghupot o illegal ga drugas giandam na sa Dalagit Police Station nga pasaka patog ni Tanod ingon man sa iyahag kakonsabo. Dili Guam Logronio sa GMA DYWS Super Radio dapat tudo. ang Super Radio. Super Junkie Bote sa Dubles! Ano na 37 ka contingent sayaw atol sa Kalihuka Sinulog Rodbuan. Yang report Super John Kim Bote. John Kim pasok. Super Radio. Yes, Super Edgar, sa pagsirado
sa registration para sa mga appeal sa sinulog 2026 gahapon adlaw. Last day naman to ang registration sa mga contingents gahapon. Liabot sa 37 ang ihap sa mga musayaw nga LGU sa sinulog 2026. Sa ihap ni Super Edgar Pito ang gikan sa probinsya sa Subo. Unya na ay 12 nga mga out of town, natin Marikina, Antipolo, unya na apoy Maskara na musayaw, isip guest contingents. Unya na apoy 17 ka mga contingents ikan sa Cebu City nga mga barangay. Ang total ni Super Edgar 27. Patod pa ni Joe Labella sa Sinulog Foundation Incorporated nga cut-off na gahapong adlaw o stricto ang syudad sa Subo. May labot ni ining pag-appeal sa mga contingents kay mainumduman mo sa Edgar gusto git sa syudad na gamay or mas stricto sa 35 ang kini ang moapila sa sinulog contingents para dili kaayo malangan ang selebrasyon sa Super Edgar. Unya sa pagkakaroon wala pa sa official nga ihap para sa mga float nga moapil sa sinulog. Plano sa nila gyud no nga strictohon ang kini mga policy. May labot ni ini mga float sa fluvial pare or kaning sa mga moapil nga pagdala og float ini ka sinulog 2026 sa Super Edgar kay makainom-dum mo nga mao ni usa sa mga nakapalangan or naa ni siya issue kaniadto last year kay medyo nalangan ang ubang mga float kay medyo taas ang uban masangit sa arko diha sa Cebu City Sports Center ang uban na aberya ug uban pang nakapainat sa oras no diha sa Abellana Sports Center atong sinulog 2025 Super Edgar. So usa ni sila hang strictohon sa pagkakaroon pa sila ihap para sa mga higantes o sa puppeteers. Matod pa ni Sir Jojo dili na lang nila hatagan o si tawag na walay limit no, anyone pwede ra maka-appeal, dili sila maghatag og limit sa mga contingents o sa mga gusto mo appeal ni ining gigantes o sa kanili mga puppeteers o kay medyo gagmay ra man sa sila, dili sa sila maka-cause og delays no, unlike aning mga float nga last year mo og nakahatag og delays sa sinulog 2025. So akong balikon sa Edgar 37 ang tanang mga contingents nga moapila sa sinulog 2026. Gikan diri sa gawas kini si John Kimbot sa GMA sa Paradyo duay na balas dapat totoo. Balita karon. Hantod daw sa sunod higayon ning tulumanon. Balita karon. Uno. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon ug sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso dinhi sa DYWS Super Radio. December 1 na. Merry Christmas na. December 1 na, Lunes na. Ubilabay na itong November 30. November 30 nga yulagway sa mga tinugyanas kapulisan nga malinawon, hapsay ang pagpagawas sa pagibati sa katauhan tibuok nasod lain-laing mga lugar labi na sa mga dagkong syudad apila din sa Sugbo kadto giduma sa itong mga kaparian nga martsa kagahapon o dito sa kauluhan lain-laing mga protesta usab nga gihimo in unang namatikdan, unang obserbasyon mao nga ang ihimong demonstrasyon o pag-abot-abot sa mga Pilipino kagahapon mas menos ang gidaghanon ikumparar ni adtong una.
nga kalihukan. Shorter program, smaller crowd. Sa marcha kagahapon, mao ni namatikdan ron sa mga tigbalita ang mga protestador nga nagtigom dito sa kauluhan sa Luneta. Mas menos ang gidaghanon, mas mubo ilang programa kaysa niadtong ilang tigom sa September 21. Pero niingon ang Malacañang nga ilang nabatyag ang kasuko o kayugot, ang impatience sa katawhan. Sumatod pa sa Communication Secretary sa Malacañang, to those attending the rallies and those who will join future gatherings, this is all I can say. We feel you, we hear you, and we will not disappoint you. Kabatyag mininyo, nakabati mininyo, o di mo na mo i-disappoint. Pato niya nga presidente komitido nga ipurso ang accountability ning mong kontrobersiya nga siya rasad mismo ga-expose sa dako kayo nga korupsyon nga gihimos gobyerno. Now, sumasa itong nahibawan, sa bahin sa Malacañang, sa bahin ni Presidente BBM, ni ingon siya nga di siya madistract. Kaya diha may mga auhag nga siya parisaynon. Niingon si Presidente BBM, I will not be distracted by any calls to step down or resign. Mas nagsulti siya tigpamaba sa paghimo nato sa protesta gahapon adlaw November 30. Karong buntaga magkapuso mangutan na gidta sa atong mga kapuso. Unsa ba gyud ang atong gusto nga buhato ni BBM aron matagbaw ang katawhan sa tinuod sa pagsulbad ining problema sa korupsyon sa Pilipinas. Because if you talk about corruption, hapit tanang mga proyekto, hapit tanang kalihukan, doon ay korupsyon. Gani ang nakapaulbo lang yung pag-ayon ng tuiga, mauning korupsyon sa flood control. Pero gawas ini mga programa sa flood control, pwede naghana pa sa mga programa o mga proyekto nga gipasyugda sa gobyerno nga namatikdas katawhan nga doon nagpahat, doon nagkat, doon nagkomisyon. Mambitaw nga nagpusot-pusot ang mga auhag at the same time ang pagpundok sa mga tao. Isugdan tong katapusan nga kalihukan nga patindaghana sa mga tao to katong sa Iglesia ni Cristo. 600 kapin. Katausan ang mga tao nga nagtigom gahapon, medyo deutera. Pero kumpara sa nahitabo sa unang pagprotesta sa mga tao. Pero naibawta nga dili ni mo katapusan, magpadayon ang pagprotesta sa mga tao batok sa korupsyon. Nahimo ning medyo apiki, medyo kiwaw. Sa ito in English ng kiwaw dong, mura ka na bang awkward, o mo na in English din sa awkward nga sitwasyon para nato. Yun kay ang gobyerno miingon ko hay nga sige pagkuan mo diya, pagprotesta mo diya kay kami sad mo anti-corruption man sad mi. Nalimot sila nga taga-gobyerno ang atong giprotestahan. Unya wata magisgot ining mga mayukmok nga mga opisyal sa gobyerno. Di lang gani mga local government officials kinatasaan gyud nga mga opisyal oposisyon sa gobyerno atong gipasanginlan nga mo'y nanapi pag-ayo nagpahimus pag-ayo sa buhis at the expense sa kinabuhi sa mga Pilipino. Kay we're not talking here of inconvenience lang sa mga Pilipino nga natandog gumikas pangawat sa buhis sa flood control. Kinabuhi ang giula sa mga kabus ng lutaw, apil galing mga dato. O bitaw init kayo ni ron, kay mga dato na apil naman. Kasagar mabiktima, unta, o daling dakdakan aning mga kinawatay, o kanang panlupig sa gobyerno, mga pobre raman unta, karon kay apil naman mga dato. Nang lutaw naman ilang mga auto, nabahaan ilang mga panimalay, ang ilang mga konkreto mga panimalay, niligid naman sa mga bakilid,
O kinigumikan sa kabuang aning mga taga-gobyerno. Well, kada para na to kabuang yun pero para nila din ni kabuang panapi ni negosyo ni. Higihimo man lang negosyo kining pang-gobyerno. Balikod to pangutana, maka-text mo na mo diri ha. Atong buksan ang atong telepono sad, maka tuon mo sa landline, manawag mo. Unsa bagi atong gusto? Unsa bay angay buhaton sa presidente ng BBM aron matagbaw ang katawhan kita. Matagbaw ta sa iyang sumpo o pagsulbad ining problema sa korupsyon nga sa akong ingon awkward kaayo kay mubanda man gud gadto niya, mubanda man gadto sa tiilan sa presidente. Kay di man lang kay mga yanong mga tao ang atong gipatubag ni kasila man dito, labi na itong mga kongresista, labi na ni Sugbo, wa mo matinga, ni Sugbo ang mga kongresista perting hiluma. Tanang kongresman sa Sugbo hilom mo na nakatulog tilas. Wag yun ni tiyabaw, wag yun ni hatag kanila og mga pamahayag tubag sa mga pasangil nga mga kongresman doon ay komisyon sa mga allocable nga mga pundo nga klaro kaayo nga kadamang gipahak nila alang sa gitagana nga mga proyekto sa tagsatag sa kadistrito. Naunsa man itong kongresista, ngano nga naman itingog sila, hay naman ni sila dini sa siyudad sa Sugbo, tanan man yun. 11 ka mga kongresman, 11 ka kongresista, 11 ka mga district din Sugbo, sa Lawiga, Sugbo. Kalit man lang nga hilom, kalit lang nga amang. Usa naman ay tabuin taon ini mga tawhana. Untop na alas 11, aso dawaton diri sa inyong mga chat po diri sa atong Facebook Live ha. Maka-chat na mo, nag-Facebook Live sa ko sa ako, Edgar Gutierrez Sab nga account diri sa Facebook. O atong dawaton inyong mga text sa 0917-144-4867. Kini, Pugong Pulso, alas 11. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. 10 minutos na pasado alas 11, mga kapuso, may pagpaminaw di sa itong mga suki nag-chat ato dire si Ala Atos Tumimbang maingod to. Merry Christmas ni mo ha, sir. Ingon man si Eduardo Asumbrado, Yas Tubigon Bohol, Tinangnan Tubigon Bohol, si Lian Totamora Matilos, o si Salvia Pilomeno. Sa akong cellphone ako nang iangan-angan pagbasa sa inyong mga text message. Balik ko na to ha. Ang ato pangutana, wala, gahapon, November 30, mautoy ipadaganaan sa kadaghanan nga kwanto, trillion march gitawag na to adto. So nakapadayag na gahapon sa ikaduhang higayon, tibok nasod laylay mga lugar sa mga protesta. Mas dako lang ang mas daghan ang partisipan sa itong una kaysa kagahapon. However, maura gihapon ang intensity, ang ibatyag sa mga tao, labi na sa mga lain-laing grupo nga nagmarcha gagahapon. So karon human naman. Yan na, December 1 na ta mo, Pasko na ta, sa di madugay, pila kasiman nagikan karon, what next? Muna isun pangutana. Ang pangutana ro buntagos, itong gusto yun, ug unsay angay buhato ni BBM, aron siya makatagbaw na to. Nga makapatuo siya nga tinunanagyo, doon nagyoy linugdangan ang ilang ipasyugdahan nga mga investigasyon o nga matagbaw ang mga tao sa gibuhat ron sa gobyerno pagpatubag ining mga gipasangin lang kawatan. What next? Unsa man? Mangitag mga option. Unsa may option na to? More demonstration, more rallies, more protests, until when? Until 2026, until 2028, sige tag-rally kada buwan? Doon na ba'y aksyon nga atong paabot nga makapakumbinsir na to? In fact, sa pagkakaroon, ang atong obserbasyon, naningkamot pag yung gobyerno, pagpakita, ang gobyerno ni BBM, pagpakita nato, nga doon na sila gibuhat, o niya doon na epekto. Ang ila karon nga pag-imbestigar aning flood control scam. Unsa man ni? Ang latest sa hibawan mao nga na ipasakang kaso. Tinud-on gyud nila nga dunay mapriso. Kay mao man ibalik-balik. Dunay mapriso before December, before Pasko. Na December 1 na ba yata? Ya pila na ba paglabay sa panahon? Dili hibawan next week muduol na tab, 2 weeks na lang para Pasko. So unsa man?
matagbaw na bata ko doon na mga priso. Ang sunod pangutana, 15 mapriso. Kung ang mga personahe nga ilang iparada o prisuhon, mao bang tinuod nga angay nga prisuhon? Mura ra bang dili? Nay wa mo matinga ini. Ang gisintro pag-ayo nga una nakabuliskan pag-ayo aning isyuha, mao man kini sa Bulacan. Nasigundahan kigi hasi man ang sugbo sa Bagyong Tino ni samot ang pag-ulbo sa kontrobersiya o sa pangutana o sa kasukos katawhan kidaghang na nga daot nangamatay gyud gani sa Bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Diin na bulilyaso og nakita na ang kakuwangan sa mga proyekto ug ang karabang nagkumpirmar sa unsa hitabos Bulacan, nagkumpirmar dinhi Sugbo sa dihang ang kahimtang sa panahon mi ukab sa Pandora's Box, mi pabuyangyang sa unsa ang kadakong binuang nga gihimo linugdangan sa kinawatay sa kwarta sa flood control project. Sumaw na ni. Nanay mga priso, nanay pasakaan og kaso, and I think we're expecting tingali karon si Manaha. Doon na tingali sila padakpon. Ang pangutan na sunod, ambot na tinga ba mo para nyo okay ba di? Kaya kung ganito pa na tinga kay ko, ang gipuntaria pag-ayo sa investigasyon Bulacan. Nabulyaso pag-ayo, nakuan gid pag-ayo, na sentro pag-ayo sa giimbestigar ang Bulacan. Di na sigundahan, gumikan kay dinhi sa ato na hitabo ang kuan. Tako nga lunop, unya nga tumba ang atong mga flood control project na segunda ang Sugbo. But letter A, natingata nga sa ilang pag-imbestigar di abot lang Davao. Umon may tabo dito nga kuan. Nangamatay mga taga Davao gumikan sa lunop o gibahaan sila. Letter B, mao nila nakapa libog kay nako kay nanasligi panakop. Nanigiparada nga mga suspek pero dili taga Bulacan, dili mga congressman sa Sugbo, dili kontraktor sa Sugbo, taga Mindoro. Taga Mindoro. Nga mga opisyal DPWH o ubang kontraktor. Kana bang unsa bagi buti pasabot ani. Aron lang gyud do na ikapakita sila nga gihimo ang gobyerno ana na migidakop. Na migikiha. Susama ni istorya ha mga kapuso sa pasalig ni BBM nga ay kabalakay ni presidente nako mag 20 pesos ang bugas. Tinod, nag 20 pesos ang bugas pero mayabo ekonomiya sa negosyos bugas kung ilan ang tinudod, tanaon siya na hitabo. Kadabang buti pakita nila nga himo doon na sila aksyon pero ang aksyon mura bag drama. Ang aksyon mura bag kanang hilabin kataphaw. Mura bag salida aron pagpakita o pagpatuo kanato nga doon nagikuno sila gihimo. Balik tas pangutana mga kapuso, ito nasa kuto man eh. Ang mga tao nga matagbaw at the same time unsa pag-iangay himuon sa presidente aron matagbaw ang mga tao sa pagpatuo niya nga tinud-on gyud ni ang gubat batok sa korupsyon. Nangutana ta ani sa mga kapuso, ba ni BBKBN, go ahead. Larga o dyan gisulti sa mga May kapuso. bungkag, Daddy Ed. Good morning. Atong paminawon ang mga pulso sa atong mga kapusong tigpaminaw. Padayon. Dapat maghikog siya! Para na ako, kanang dibuhat ni BBM, ang mga tao dili gayud makontinto. Inangano, grabe na kayong corruption karon. Unya, si BBM na yung isyo nga pangurako tungod na damay siya na yung gagaw kasi tambalos-los o si kanasaldi ko. So nga ngayon ang buhaton, tinod-on gayud ni BBM. Iya yung silotan kato mga hilabtanon. Aron ang pagsalig sa mga tao, mabalik kaniya. Kaya dili gani mabalik ang mga tao sa pagsalig kaniya. May pay mo resign. Ikan kini ni Sabas, sa Buloon. Thank you. Para na ko aron matagbaw ang mga tao sa action ni Marcos against corruption iyang jud
kanang dapat iya jud nay ultimatum ipapreso ang mga kawatan, ang mga corrupt jud dapat ipreso jud kanara. Salamat Vicky Bena. Thank you sa imong paghipos sa mga nauna sa itong mga kapuso. Ako nag-ingon-ingon ko salida. Kinahanglan salidahan tapag ayo. Sama ron nga ang salida naa sa social media. Klaro kayo gubat social media diya sa mga news, fake news, legitimate news. Unya masig ka kampo gagubat. Now, unsa ba makapakumbinsir nato na nani sa diadtong ilang Senate investigation o sa lower house investigation nga kalit lang nila abrupt kayo gipahunong ng gawas ng mga senador. Magpaabot ba ta nga katong mga senador ang ginganlan mo tiyo ng mga priso o ang mga pipitsugin, mga taong bukot-bukot wa ilhi matagbaw ba mga tao kung unang mapriso tong mga engineers ni PWH dito sa Mindoro, guban pa. Ilan? Mura tani bag ipalaom. Tigali, akong tanaw, mas dunay gamayng semblance of kanang legitimacy o kapag ka matinud-anon kung kaning mga gipagbansiwag ng mga dagkungan sa mga politiko, mga senador, mga priso or masoos karsil, kinig yung mga kongresista. Doon lagi kongresista nga patubago na to. Di kinagilom-ilom ang kongresista ron. Murang nakatungtil asa mga kongresista lagi ron. Nagkurog-kurog kinim kongresman hasta din sugbo. Doon na nisli tulubago no Unya mo sugot lang ta nga di sa mga priso. Hangtod nga malimta na to ni maong isyo. Binuang mo di alason. Hugong sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Tadi pa nga itong panguna-una ako na pamasahon ng mga nag-chat na to, ng mga text. Good morning ni Roy Barakia diya. Salamat Roy ha. O si Sir Ben Haima, naminaw na to ron. Nagtanaw pa yun sa atong Facebook Live. Si Doris Arnay Super Edgar, Angay Jud, buhaton dapat kada si Romualdez o Saldico maunay unahon. Sunod si Marcos. Salamat. Eduardo Sagrado, gusto ko sa Edgar, mapriso na nila na labigi sa flood control, unyang resign siya, si Dudo ni sa Tinangnan Tubigon, Bohol. Hingkahis, ilisda ng system of government nga to sa komunismo aron impas ang tanan nga kawatan. Salvia Pilomino para makontento mga tao iyang tinudon, pinaskuhan niya tanan ang pinaskuhan naman, pakasuhan ang tanan na involved appeal po siya. Mo na yung ako. Kana, mura piki ba o ukuan pa binahon. Atos sumambing, uban pa. Okay. Ato pa binahon atong panghuna-huna. Panghuna-huna! 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 Ang katauhan gipakita ro duha ka dagkong salida. Ang unang salida mo ang mainiton o basukanon nga protesta batok sa kinawatay sa sapi sa gobyerno. Kalihukan kini sa kung nag-iingon, patamasayod asa paingon, o doon na pabay sunod, o unsay katapusan. Ay kanuang salida, mao ang ipakita nato ang nagkapandul-pandul nga reaksyon sa BBM administration. Sa unsa kunuhay ang makalampusan nga iyang nahimo sukat sa paglingkod sa 2022. Ang giklaim nila nga success naglakip ning mosunod. Nitubo ang GDP, expand nga atong ekonomiya, nius-us ang kakabos, yung gitawag poverty incidence, nius-us to 15.5 in 2023, nga murag mahawas ng mga Pinoy kuno sa kakabos. Sa panarbaho, saka ang employment rate, ugon niya, ipaghambog nila ang fiscal management sa gobyerno. Nga nga itong pagkolekta sa buhis, musuyla pa sa musunod nga katuigan. Ug nga gumikan ini ang atong credit rating nakasecure og upgrades sa credit rating scores and outlooks. Naitag ko nga gitawag nila Build Better More program. Mao na ni diha sila murag na igos baba, nababaan nila pag ingon nila nga magtukod og dugang
mas maayo nga mga programa o proyekto. Ang mga yagihan ay itong mga Taytayan, ang longest bridge sa Mindanao, din na ay mga public-private partnership, uguban pa. Nakabati naman tingali mo ng termino bitaw nga in English ka nang gitawag og semblance. I-google ninyo. Sa meaning ng semblance, pasabutan ng semblance, outward appearance or apparent form of something, especially when the reality is different. Sa diyan mo pagkasulti sa lida ba? Outward appearance or apparent form sa usa ka butang, pero di gyud na mao'y tinuod nga realidad. Dili gyud na lahi di ang realidad. So semblance of success ni. Pero hangtod karon nabatyaga na ba nato ilang giingon nga kalampusan? Wa gyud nato mabatyagi. Ug sayod kita nga propaganda ang tanan labi na kay nagkabali-bali. Ug nagkaratol-ratol karon gumikan sa kasuko nas katawhan gumikan ini kinawatay. Example, sa dihang gipasangin, gipaninglan sila sa mga tao nga hain ng tag-20 nga bugas, na maligya din silang bugas ng tag-20. Pero semblance lang nga napausos ang presyo kay maguba mga ekonomiya kung tinudoon na nimo. Di man mamagic ang puwersa sa ekonomiya. Di man mo mamandaran ka ng presyos kalanon, ka ng law of supply and demand. Hangtod ganitong Hulyo sa dihan nagsuna ang presidente yang gihipaghambog nga gukdo niya ang mga nagpaluyo sa mga problemado nga flood control projects diin human siya mamuong niini the shit hits the fan. Muragwa sila masayod unsay nakaigo nila kay nasapsoy na pag-ayong tanan. Diyos amo, sapsoy mo pronunciation anigot, kaming mga taga-bukid. Yung sapsoy yun yung sudana, pero sapsoy may amo din yung termino. Nahimong sapsoy ang mga drama nga investigasyon sa ICI o sa Kongreso. Nanakop sila, doon na sila igipas ka ang kaso, pero taga-Mindoro man, may labo tong unang gipang-imbestigar. Hay naman ang mga dagkong senador. Kung saan nila pagpatuos katauhan nga tinuod sila ng gukod sa kawatan, nga sila magyud ang angay imbestigahon o pusasan. Sapsoy ang pagdali-dali, pagpanaktak sa ilang mga sinaligan. Nakabatikon mo. Tangtang desbersamin, taktang ditong budget secretary, ambot may nakahunghung baka nila. Ngang pagpalagpot niya sa iyang mga sinaligan, masabot o mabasa nga usa na kapag angkon sa ilang sa. Kay wapatoy sa sila, si Bersamin and Company, iyaw tanipinsahan. Kaya itong mga tao, nagrepresentar tos presidente tuong kamot. Karon, nagkatagak. Anam-anam nga nangawa ang mga sinaligan ni ining pamunuan na. Saom na ito nagsabot. Ang ako rin yung sabot, o yanong nga sabot mao. Akining gobernohan nasungag sa iyang kaugalingong kinumo. Kung ang mga maro pa'y pasultihon, kining BBM administration na unay sa iyang tari. Panghuna-huna! 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 Kami naigon tayo eh. Temperuan na, lipas ko na itong tanan. Pana ko si BB Kevin Jones din eh. Pana to si Super Julius Malinaw. Ako Super Edgar Gutierrez dito sa Kwade. Sa transmitter Super Danny Albano. Danny, Pasko naman na kita magkita doon. Kita niyo tadan yung Christmas party na transmitter na. Salamat. Standby mo sa balita sa DCWB. Ang atuunan drama sa 12:30 ay sipyata. Alang kanimo kapuso. Labis Easter may manambag diya sa 12:30 na drama. Salamat. Maing udto, maing Pasko na itong tanan. Pugong sa pulso.